kasi so far, sinasabi naman ng COMELEC, on schedule sila, okay, diba? Parang, syempre maraming mga tumitira, hindi natin maiiwasan yan, pero sana magtiwala din tayo dun sa bagong sistemang inihahanda ng COMELEC para sa atin. Magtiwala sila sa loob sa isa't isa. Bantayan natin, napapalabas mismo yung mga botante, bantayan natin yung darating na eleksyon pag bumoto tayo. May magagawa tayo. Oo, may magagawa. Let's all vote. Sayang mag-automate, kailangan na rin natin talaga mag-automated elections, diba? Sana lang hindi lang talaga minadali itong automation na ito, 'di ba? Kasi sabi nga nila sa ibang bansa daw bago nagkakaroon ng bago nagiging fully automated, hindi ba it takes mga 2 years to prepare. Eh tayo talagang hindi naman ganun katagal. Anyway, sa GMAnews.tv naman, nangunguna pa rin po si Liberal Party Standard Bearer Senator Noynoy Aquino sa pinakahuling survey ng social weather stations at ng pahayagang Business World. 37% ang nakubra ni Aquino mula sa mga respondent ng survey, mas mataas sa 28% na nakuha ng mahigpit niyang karibal na si Senador Manny Villar. Bumaba raw ang ratings ni Villar. Si dating Pangulong Joseph Estrada naman, tumaas din ang nakuhang rating. Si dating Defense Secretary Gilbert Teodoro nakakuha ng 6%. Sumunod naman sa kanya sina Senador Richard Gordon, Brother Eddie Villanueva, JC De Los Reyes, Nick Perlas at Senator Jambi Madrigal. Pero ang gusto ko malaman, sino na nanalo ngayon sa 7-Eleven? Galing lang ako doon kahapon Tayo. Galing lang ako doon kahapon at tinignan ko talaga kung sino na muna. Abangan nyo everyday may updates yan dito. Bukod sa overall, merong certain areas kung sa malakas isang kandidato. Magandang idea yung Usually. Pero paulit-ulit din natin paalala, di ba, na wag po tayo magre-rely din kung ano yung resulta ng survey. Dapat tinitignan ho natin yung, kumbaga, credentials ng bawat tumatakbo sa pagkapangulo dahil hindi naman humabasihan, di ba? Dahil mataas siya sa survey o mababa siya. Hindi pwede maka-impluensya talaga yung survey sa Kasi even the presidential polls, di sila naniniwala sa survey eh. Pinipili din nila. Kunyari, Senator Noynoy, naniniwalang siya SWS sa Post Asia. Senator Villar sa The Center kasi siya yung nauna. So, parang wag po natin. Minsan nga nakakagulo talaga yung survey. Sana eventually, wala na lang survey, diba? Kasi nakaka-influensya talaga eh. In the end, tayo rin makaka-change, di ba? Yung survey, well, in the end, it's just us. We should rely on ourselves. At yan po ang banner stories. Ito naman ang lagay ng panahon mula kay Love Añuverlianco. Hi, Love! Maraming salamat. Ito na po ang hirit panahon para po sa inyo ngayong araw, mga nag-aabang dyan kung ano bang mangyayari sa kanilang paglabas ng tahanan. Ito na po, meron pong cold front na nakakaapekto sa eastern section at ng northern at central Luzon. Ayan. Meron naman pong wind convergence sa eastern Mindanao. Ibig sabihin po niyan, magiging cloudy skies hanggang sa mahinahinang pag-ulan, kaya hindi po mararamdaman masyado yung ating init, nararamdaman niya yung panahon ng tag-init. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, magiging partly cloudy with isolated rain showers po yan. Aba, maganda, sana lumakas-lakas pa yung ulan natin. Kaya naman po asahan natin ang mas magandang panahon sa Metro Manila. Ayan, sisikat po ang araw ngayong 5:54 po ng umaga. Malapit-lapit na yan at lulubog naman po ito mamayang 6:08 ng gabi. Samantala, tingnan po natin ang weather conditions sa iba pang bahagi ng bansa. Thank you kay Mrs. Liangco. Samantala, dahil Semana Santa na po ngayon, ilang tradisyon ang muling isasagawa o isasabuhay ng marami sa atin. Isang mall po sa Quezon City ang pinagsama ang layuning magturo sa mga kabataan ng pagmamahal sa Diyos sa lahat ng kanyang mga nilikha at ang pagbibigay din ng konting kiliti at aliw. Yan po ang Noah's Ark. Isang exhibit ng mga gumagalaw na stuffed toy animals na nasa isang malaking barko. Hatid nito ang biblical story tungkol sa pagtipon ni Noah ng iba't ibang pares ng hayop para isalba ang lahi ng mga ito bago manalasa ang malaking baha noon. Pabataho ng pabata o matandaman, matandaman o bata, tuwang-tuwa sa bagong atraksyon. Magtatagal ho ang display na yan hanggang April 8. Anong mall ba yan sa Quezon City? Oo nga, isa-isahin natin. Correct, why not? Magmo-mall hopping tayo para mahanap ang Noah's Ark. At magaan din sa loob ang marami sa atin
mga nag-aabang na showbiz news ngayong Holy Monday. Una na ang very happy kwento ni Sunshine Dizon tungkol sa kanyang intimate secret wedding. At sa sobrang secret ng kanyang pagpapakasal. Inilihim din niya ba ito pati sa kanyang sariling ina. Ang masasabi ni Shine, abangan niyo po yan mamaya. Yan ba? Is that the guy? Yes, si Cute Pilot. siya. Cute siya. At isa pang showbiz celebration ng birthday concert ng ating kapusong na si Alger Abrenica at ang regalo sa kanya ni Chris Bernal. Yan at iba pang intriga ang ating ihirit mamaya. Ano kaya regalo sa kayo ni Pia? Prayers daw. Prayers daw. At marami pa tayong pwedeng puntahan ngayong Semana Santa. Malayo o malapit ang best destinations to go this Holy Week, near or far sa buong Pilipinas. Susulipan natin mamaya kasama ang sikat na travel enthusiast na si Carlos Celdran. Hinulugan taktak ba yan? Wow. Alright, at time out din muna ngayong Holy Week ang pagkain ng karne. Pero sa mga talagang paborito ang mga burger at di makatiis, tuturuan namin kayo kung paano gumawa ng homemade meatless burger. Patok na alternative din ito sa kids na hindi nyo pumapakain ng gulay. Aba, nandiyan si Chef! Bobolahin na naman ang mga bagets. Dahil ang ating meatless burger talagang lasang burger kahit walang karne. Kaya ang masarap na Lenten recipe na yan, abangan nyo po later. Chef pa-order. Oo nga, kailangan. Lima. Kailangan bagong segment yung pagkain na tayo. Kaya tutok lang sa morning show na maaasahang kaagapay ngayong Semana Santa. Ito ang Unang Hirit! Sa pagising sa umaga, iba kung nauuna ka. Sa pagbangon pa lamang, ibang-iba kung nauuna ka. Kung sa unang hirit